Kita pa ulit yung anak mo at si JR. Hindi mo na kontrolado yun. Kapalaran na yung may gusto nun. Wala kang magagawa. Hindi ka pala nakakasiguro na mananahimik yung Flora na yan. Alam ko naman na gusto niyang pagkaperahan si Elisa eh. Paano pa yung milyong-milyong kikitain natin minsan? Alam kong hindi pa ngayon ang panahon para balikan ko si Doña Cloda. Darating din ang araw, magkakaharap din kaming dalawa. Kapag nalaman to ni Chang Dolor, naku, hindi yun magagalit sa'yo, matutuwa pa yun sa'yo kasi nagkagawa ka ng mabuti. Hindi naman talaga magagalit si Chang Dolor dito. Kasi, bait tayo si Chang Dolor. Ricardo, Mo, dumating na ba yung mga anak mo tsaka yung pamangkin mo? Hindi pa ako nakakauwi ng bahay. Bakit? Nanay ni Ding kanina, sinugod namin sa ospital. Buti na lang, may tumulong sa aming mayaman na dikotse. Tsaka si Elisa mo, ang kilala niya yung lalaki. Kasi tingin ko sa mga oras na to, nasa ospital pa sila. Kilala ni Elisa. Ano daw pangalan? Kakarinig ko, Victor. Oo, tama. Si Sir Victor. Ano pre? Ito muna ako, ha? Victor. O pare, anong balita? Pare, sinuwerte ka. May good news ako sa'yo. Bakit? Nakita ko na si Oscar Reyes. Sakto dun sa picture na pinakita mo. Dolores ang pangalan ng nanay mo? Opo. Kilala niyo ba si Inay, Mang Victor? Eh di ba si Chang yung nagbalik ng pitakan ni Mang Victor? Baka din sila nagkakilala. Nagkausap na po ba kayo noon ni Inay, Mang Victor? Ano po sinabi niya sa'yo? Iniwan lang niya yung wallet dun sa bahay namin eh. Hindi nga ako man lang pasalamat sa kanya. Kamusta na nga pala ang nanay mo? Mabuti naman po siya. Minsan nga lang po kami magkasama eh. Kasi po, nagtatrabaho po siya. Siya nga lang po ang bumubuhay sa akin eh. Kasi po, iniwan po kami ng tatay ko. Iniwan? Bakit? Wala bang asawang nanay mo? Wala po. Kahit nga po boyfriend, wala siya eh. Paano nangyari yun? Sabi po ni Chang Flora, ang huli daw pong boyfriend ni Chang Dolor, yung tatay daw po ni Elisa. Tapos pagtapos daw po nun, wala na daw po siyang ibang lalaking minahal. Baka po ba ang tama niyong tanong tungkol sa nanay ko? Miss, excuse me. Pwede bang magtanong? Saan ba dito yung kwarto ni Miss Ethel Reyes? Ethel Reyes po. Nandun po sa charity ward. Sige, salamat. Kahit po. Paano ba to? Mahigpit na pinagbilin sa akin ni Dolores na hindi pwede magkita sina Victor at Elisa. Baka po ba ang interesado niyo sa nanay ko? Lisa? Diba, sabi mo sa akin noon, hindi mo pa nakikita ang tatay mo? Alam niyo po ba, Mang Victor? Sabi po ni Chang Flora, mayaman daw po yung tatay ni Elisa. Milyonaryo pangaraw po eh. Kahit marami siyang pera, ayoko sa kanya kasi sinaktan niya si Chang Dolores. Elisa, pwede ka ba malaman kung anong pangalan ng tatay mo? Elisa! No. Tay! Mano po, Tay? Tay, ito nga po pala si Mang Victor. Siya po yung kinikwento namin sa inyo na mayaman na babait. Mang Victor, ito naman po yung tatay ko, yung pinaka-pogi kong tatay. Pumunta muna kayo sa loob ng plato, ha? Magtry mo muna si Chaeta niya. Iwanan niyo muna ako. Dali. Ricardo.
Ayan ba yung mga lumang damit ni Millicent? Oo, binigay sa akin ni Ma'am Susan. Sabi niya, ayusin ko lang daw yung mga botones. Baka pwede pa kay Elisa. Oo, ba't hindi mo ipagpabukas yan? Kung kailang gabi, tsaka ka nagtatahi. Mamaya matusok ka niyan. Konti lang naman to, kaya tinatapos ko na. Kung sa bagay, mas okay na aliw ka dyan. Kesa yung pinupuntirin mo yung cellphone ko, kakamonitor kay Elisa. Imelda, pasensya ka na ha. Simula kasi nung nakita si Elisa sa si JR, hindi na talaga ako mapanatag. Alam ko kasi mauulit at mauulit yon. Kaya gusto ko sana paalalahanan ko lagi yan si Elisa. Alam mo, hindi naman papabayaan ni Cardo si Elisa eh. Hindi papayag yung kuya mo na mag-cruise pa ulit yung landas nila. Kasi alam naman niya yung pinagdaanan mo kay JR. Takot lang niya na maulit yun sa pamangkin niya. Alam mo, may punto ka. Saka pinalaki ko yan si Elisa na masunurin. Kaya alam ko talaga hindi niya susuwayin yung sabi namin sa kanya ni kuya na huwag makipagkita kay JR. Lalaki na nila Tom-Tom at Josie, no? Parang kailan lang. Anong ginagawa mo rito? Nakita ko kasi si Lisa sa kali. Humihingi ng tulong na itakbo daw sa ospital yung naniniding. Alam mo, salamat na lang. Pero hanggang dito na lang pakikipagkita mo sa mga bata. Makakalis ka na. Naiintindihan ko kung bakit gusto mo nulimoy ako sa mga bata. Dahil sa nangyari sa amin ng kapatid mo. Ayaw mo na magkaroon pa ako ng ugnayan pa kay Dolores. Buti naiintindihan mo. Naging maayos ang buhay ni Dolores. Alam mo, sa totoo lang, gumulo lang naman yung buhay ni Dolores nung nagkakilala kayo eh. Ayoko nang madiskaril ang buhay ng kapatid ko. Masaya na siya sa buhay niya kasama si Elisa. Uy, huwag mong gagalawin yan kay Aling Ethel yan. Ding, pwede bang patikim neto? Gutom na kasi ako eh. Tsaka papalitan ko na lang yan pag dating ni tatay. Hindi pwede, no? Hindi bigay ng ospital para kay Inang. Hayaan mo, Kuya Tom-Tom, uuwi na rin tayo. Pagdating ni Chocardo, doon ka na sa bahay kumain. Bakit ba kasi ang tagal-tagal nila mag-usap ni Ma'am Victor eh? Ginutom tuloy ako. Magkakalala ba sila? Paano naman mangyayari yun? Bakit kaya tayo pinaalis ni Chong? Ano kaya pinag-usapan nila? Kaya Carlos, sandali. Ano na naman? Hindi pa ba malinaw sa'yo lahat ng sinabi ko? Makakaalis ka na. Wala nang dahilan para magtagal ka pa rito. May gusto lang sana akong linawin. Ang sabi sa akin ni Elisa, hindi pa raw niya nakikita ang ama niya. Simula nung pinagbubuntisan ni Dolores. Ano naman ngayon sa'yo? Gusto ko lang malaman. Ako ba yung ama na tinutukoy ni Elisa? Anak ko ba si Elisa? Nung nagkahiwalay kami ni Dolores, pinipilit niya sa akin na ako daw yung ama na pinagbubuntis niya. Di ba hindi ka naniwala? Dahil akala ko may relasyon pa rin sila ni Chito. Minahal ka ni Dolores eh. Miski kailan, hindi ka niya pinagtaksilan. Pero anong ginawa mo? Iniwanan mo, tinalikuran mo. Nangyari na nangyari. Hindi na natin mababalik ang nakaraan. Ang gusto ko lang malaman, ako ba yung amang tinutukoy ni Elisa? Alam mo, hindi ko alam kung anong sasagot ko doon sa tanong mo. Kung anak ko nga si Elisa, karapatan ko malaman yun. Hindi ko alam kung ako dapat sumagot niya sa tanong mo. Bakit hindi mo tanongin yung sarili mo? Baka sakaling ikaw pa makasagot niyan. I'm glad dumating kayong dalawa.
Otherwise, mag-iisa na naman ako sa mesang to. May meeting kasi si Victor with Izel. Tita, na-meet mo na ba si Izel? No, not yet. Oh, I'm sure magugustuhan mo siya. She's a very sophisticated woman. And not to mention, galing siya sa isang prominenteng pamilya. So bagay sila ni Victor. Well, right now masaya ako dahil tutok si Victor sa kanyang trabaho. I told him if you want to succeed in business, kailangan nakafocus ka doon. Natutuwa naman ako that he's taking me seriously. Tita, I think it also helps that he's very much single right now. May babaeng gumugulo sa kanya, so nakaka-focus siya sa work. Puso ang kahinaan ni Victor. Kaya madalas naloloko siya dahil puso pinaiiral niya. Remember what happened to him several years ago? Pinaibig siya ng isang GRO pagkatapos sinaktan lang siya. That's why I'm glad pinaimbestigahan niya yung babaeng yon. Nakumpirma na niloko lang siya. Am I right, Bruce? Tita, wala po akong kinalaman sa mga pinagagawa ni Victor. Alam ko na alam mo na pinaimbestigahan ni Victor ang babaeng yan. But I'm glad you didn't tell me. Otherwise, pinigilan ko siya. At hindi niya malalaman ang tungkol sa kalokohan ng babaeng yan. So don't worry, Bruce. I'm not mad at you. Hi, Ma. Oh, there you are. Sisi. Hi. Bruce. Why don't you join us? You just started dinner. Hindi na, Ma. Gusto ko lang magpahinga. Oo nga eh, you look exhausted. Sige, magpahinga ka na muna, ha? Ayokong nakikita kang ganyan. Sisi, Bruce, akit muna ako, ha? Tay, ang tagal niyo po nag-usap ni Ma'am Victor, ah. Ginutom po ako sa usapan ninyo. Ano po bang pinagkwentuhan niyo? Wala. Pinag-usapan lang namin si Ethel. Kamusta na ba? Okay naman po. Tumulag na siguro yung gamot na binigay ni Doc kasi hindi na po siya malakas umubo. Buti naman. Ting, paano yung pambayad sa ospital? May kamag-anak ka bang mahihingi ng tulong dito? Wala po. Yung mga kamag-anak po namin nasa probinsya. Huwag kang mag-alala, Tay. Ang sabi naman po ni Mang Victor, kapag may problema daw po si Ding dito, sabihin lang daw po namin sa kanya. Hindi na. Pag may kailangan kayo, ako sabihan nyo. Gagawan ko ng paraan. Ayokong lalapit kayo dun sa Victor na yon. Ayoko nang aabala kayo ng tao. Pero mabait po si Mang Victor. Pinag-usapan na natin to, di ba? Pagbibigyan ko kayo kasi hindi nyo pinlanong makita siya, pero eto na yon. Ayokong lalapit kayo sa mga taong hindi nyo kakilala. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tay. Oh, mainit ha. Ikaw naman? Hindi mo naman sinabi sa akin magkikita pala kay ni Victor? Di sana nakasama ako. O ano naman sasabihin mo kay Victor? Yung matagal niyo nang hindi masabi-sabi na anak niya si Elisa. Ano ka ba naman, Flora? Hinaan mo nga yung poses mo, yung mga bata nasa labas lang eh. Diyos ko naman. Hanggang kailan niya ba naman kasi itatago yung sekretong yun? Hanggang sa abot na makakain namin ni Dolores. Yun din yung gusto kong gawin mo. Nakita mo naman siguro kung ano yung hirap ng dinanas ng tao dyan sa mga gwiso na yan. Gusto mo ba maulit yun? Oh, bakit? Diba, nahihirapan pa rin naman hanggang ngayon si Dolores o pati yung bata damay. Kung sinasabi niyo na lang na anak siya ni Victor, o di sana mayaman na yung bata. Pati tayo damay. Meron tayo sanang cook. Hindi ako yung gumagawa nito, oh. Diba? Hindi bali ng mahirap tayo. Ano mo naman yung pera kung puro lahit naman yung aabutin mo? Oh, aanhin mo rin yung pride kung wala namang laman yung tiyan mo. Ewan ko sa'yo. Tawagin mo na lang ako pag may kailangan yung nanay mo.
Salamat po, ate. Sige. Oscar. Nang? Oscar, bumalik ka na. Bumalik ka na, Oscar. Nang, huwag na po kayong mag-alala. Mahahanap din po natin si Itang. Pangako, ako po maghanap para magsama-sama na po ulit tayo. Sama kayo ng ex mo! Wag! Ayusin natin to! Hindi man lang para sa akin, para man lang dito sa dinadala mo. Bakit? Nasaan ba ang tatay mo? Iniwan niya po kami. Nasa tiyan pa po ako ng nanay ko. Hindi ko alam kung ako dapat sumagot niya sa tanong mo. Bakit hindi mo tanongin yung sarili mo? Baka sakaling ikaw pa makasagot niya. Pasok. Ano, pare? Bakit mo naman sinabi kay tita na may alam ako sa investigasyon mo kay Dolores? Alam mo, buti hindi siya nagalit sa akin. Ano pang ginagawa ng mga yan dito? Tapon mo na nga yan. Nakuha mo na yung mga sagot na gusto mong mahanap, di ba? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Pare, you finally confirmed the fact na niloko ka talaga ni Dolores. And yet you're still here chasing her. Stop it! I thought you wanted to move on. Anak ni Dolores si Elisa. Yung batang lagi kong nakakasama. Yung sinasabi ko sa'yo. Really? So all along, nakakasama mo pala ang bunga ng kataksilan ni Chito at ni Dolores? Hindi ko na alam kung si Chito talaga yung ama niya. What do you mean? Nakita ko si Gardo kanina. Kuya ni Dolores. Tinanong ko siya kung sinong ama ni Elisa. Hindi niya ako sinagot. Kung si Chito yun, dapat sinagutan niya ako agad. Eh kung hindi si Chito ang ama ng bata, eh sino? May kilala ka pa ba na lalaking isinabay sa'yo, ni Dolores? I don't know. Pero sa tinutukoy ng mga bata, parang ako yun eh. Pakiramdam ko, anak ko si Elisa. Alam mo, sa tingin ko, masyado ka lang nag-iisip. Pakawalan mo na, pare. Ever since you came here, puro na lang buhay na Dolores ang inuungkat mo. I thought you wanted to move on. Paano? Sa tuwing magdidesisyon ako na mag-move on, para may pumipigil sa akin. Kahit ikaw lumagay sa sitwasyon ko, paano ka naman matatahimik? I understand you, bro. So ngayong nasa ganitong sitwasyon ka, yan ang balak mong gawin. Tatahimik lang siguro ako. Kapag nalaman ko kung sino totoong tatay ni Elisa. Ayos. Halika dito. Bayad na ako, ah. 55 pesos lang po, Mang Tonyo. Sa dami po ng kinalakal namin, yun lang po ang inabot. Isang kainan ko lang po yan eh.
Baka naman po pwede niyong dagdagan para lang kay Aling Ethel. Oo nga po, Mang Tonyo. Pambili lang po ng gamot ni Aling Ethel. Naku, sagad din ako ngayon. Ang dami kong babayaran dito sa bahay. Pag gustuhin niyo na lang yan, malaking tulong na kay Ethel yan. Sige na. Paano yan? Baka isang antibiotic lang mabili natin kay Dick. Humingi na lang tayo ng tulong kay Ma'am Victor. Ano ka ba? Kakasabi lang ni tatay na wag na muna tayong lumapit sa kanya, di ba? Tsaka nakakaya na rin kay Mang Victor. Ang laki na nang naitulong niya sa atin eh. Tara na. Tara na. Sandali. Po? Sinong Mang Victor? Victor Guison po. Siya po yung tumulong sa amin dalhin si Aling Ethel sa ospital. Buti pa nga po hindi namin kilala, tumutulong. Hoy, taba! Paparinig ka pa dyan eh. Basta na. Oh, malis na kayo. Bigyan niyo na kay Aling Ethel yan. Pakamusta na lang. Salamat po, Mang Tonyo. Sige po. Grabe si Mang Tonyo! Salamat po. Uy, ano namang iniisip mo dyan? May pang ka ng hangin dyan. Narinig mo ba yung sinabi ng mga bata? Kilala nila si Victor Gison. Oh, ano naman? O di ibig sabihin, mas maglalapit ang mundo ni Dolores tsaka ni Victor. Pag nagkataon, mas madali ko nang mahuhututan si Doña Claudia. Sus, puro ka naman plano, hindi ka naman kumikilos. Kanga mainit. Sinabi ko naman sa'yo, naghahanap lang ako ng magandang timing. Niluluto ko lang ng gusto yung plano ko. O pag nagkataon, di ihahain ko na lang yun kay Doña Claudia. Isusubo niya na lang at wala siyang magagawa. Di ba? Ding, alam ko na kung nasan yung tatay mo. Sabi ko sa inyo eh, makikita din natin si Ethan. Mabubuo po yung pamilya natin. Anong tungkol kay Elisa? Alam mo ba na nagkikita sila ni Victor? Hello, Desmond. May papaimbestigahan ako sa'yo. Gusto ko lang alamin kung sino ang ama ng anak ni Dolores. Ma'am Claudia, may naghahanap po sa inyo. Magandang gabi, Doña Claudia. Dolores? Dolores, alam ko ikaw yan. Grabe kasi yung panlalait na inabili sa mga giso. Kahit man ikaw yung nasa katayuan niya, di mo rin sasabihin kay Elisa yung totoo. Kung ako sasabihin ko yung totoo, sasabihin ko na magkama si Victor at Elisa. Elisa?